Pangilang punta niyo na po dito? Once or twice? First. Ang Damba ng Rizal ay isang kopya ng orihinal na dalawang palapag, estilong Kastilang kolonyal na bahay dito sa Calamba, Laguna, kung saan ipinanganak si Jose Rizal noong Hunyo 1861. Si Rizal ay isa sa mga itinuturing na dakilang bayani ng Pilipinas. Ang bahay na ito ay tinalaga bilang isang pambansang dambana sa pamamagitan ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Ito ay matutugpuan dito sa kahabaan ng Mercado Street at Rizal Street sa Poblasyon 5 ng Calamba at malapit sa simbahan ng parokya ng San Juan Bautista. Alam nyo ba, 2 taon ang ginugol ni Francisco Mercado, ama ni Rizal, upang buuin ang orihinal na tahanan na ito ng mga Rizal. Kinumpiska ng pamahalang Espanyol ang tahanan noong 1891. Muling tinirhan ni Pasiano Rizal, kapatid ni Jose Rizal, ang tahanan na ito noong himagsikang Pilipino, ngunit muling nakuha ng mga pari. Ang tahanan ay kalaunang binenta at nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig. Alam nyo ba, taong 1949, nang ipinasa ni Pangulong Elpidio Quirino ang isang batas na naglalayong muling itayo ng tahanan na ito. Mga batang Pilipinong mag-aaral ang nagbigay ng karamihan ng pondo para sa proyekto, habang si Juan Nakpil ang nangasiwang arkitekto. Nanatiling totoo sa orihinal na bahay ang panibagong tahanan na ito at itinayo dito sa orihinal na kinalalagyan nito at binuo mula sa mga materyales nung panahong itinayo itong tahanan. Ito'y binuksan noong ika-19 ng Hunyo 1950 at kasalukuyang nagsisilbing repositoryo ng mga alaala ni Rizal. Nang ipagdiwang ang sentenaryo ng kasarinlan ng Pilipinas noong 1998, napagdesisyonan ng Pambansang Komisyon ng Sining at Kultura sa pakikipagtulungan ng Pambansang Komisyon ng Sentenaryo na ang Damba ng Rizal ay dapat mag-focus sa pagkabata ni Rizal. Kasi nga, ang tahanan ay naglalayong magbigay ng tamang representasyon ng bahay kung saan lumaki si Rizal hanggang sa kanyang formal na pag-aaral sa Binyan. Sa mga anekdota ni Rizal, madalas niyang nababanggit ang tahanan niya noong pagkabata. Inalala ang kubong gawa sa sasa na may hardin kung saan siya natutong matulog at maglilok, ang kusina kung saan siya natuto ng alpabeto, ang silid tulugan kung saan siya natuto magdasal, ang silid aklatan kung saan niya natuklasan ang mga libro, at ang azotea kung saan siya nakinig sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga kalansay, mga nakalibing na kayamanan at mga punong namumunga ng diamante. At huwag nating kakalimutan, ang Damba ng Rizal na ito ay isang tipikal na kwadradong bahay na bato na nagpapaalala sa mga tahanan ng mga nakakaluluwag na Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ang ibabang bahagi ay gawa sa batong adobe at ladrilyo, samantala ang itaas na bahagi ay gawa sa matigas na kahoy. At alam nyo ba, ang silong ng bahay ay orihinal na ginamit bilang kwadra ng mga kabayo at karwahe. Naglalaman ito ng ilang mga pagtatanghal tungkol sa pagkabata ni Rizal, kabilang mga eksaktong kopya ng mga sinulat ni Rizal at mga guhit at orihinal na katibayan ng binyag. Ang itaas na palapag dito ay nagsisilbing tirahan ng pamilya na mayroong salas, silid kainan, palikuran, at silid aklatan. Ang kaida at nagsisilbing silid aklatan ni Francisco Mercado ang pinamalaking pribadong aklatan sa bayan ng Calamba noong panahong iyon na may 1,000 libro. Kalapit ng silid aklatan ay ang formal na silid kainan ng pamilya kung saan tinatanggap ng pamilya Rizal ang kanilang mga panauhin at ang mga prominenteng miyembro ng lipunan. Ang kaida ay konektado sa sala na patungo rin ng 3 silid tulugan. Ang kwarto ng mga lalaki para kay Jose at Pasiano, ang kwarto ng mga babae para sa kanyang mga kapatid na babae, at ang punong silid tulugan. Ang pinakamalaki sa lahat ng kwarto, ang punong silid tulugan, ay may tulugang may 4 na haligi kung saan isinilang si Rizal. Sa unahan ng sala ay ang formal na silid kainan o komedor. Prominente sa kwartong ito ang pungka, isang kwadradong pamaypay mula India. Alam nyo ba, itinayo noong 1997 ang tanghalan, silid aklatan, audiovisual room at bilihan ng mga alaala ni Rizal na matatagpuan sa baba nito na malapit sa dambana. Ang dambana ay may malawak na damuhan na may replika ng kubong gawa sa sasa at ribulto ng Batang Rizal kasama ang kanyang aso. Ang ribulto ay ginawa noong 1996 ni Dudley Diaz para sa sentenaryo na pag-alaala sa kamatayan ni Rizal.
Ang mga labi naman ng magulang ni Rizal na sina Francisco Mercado at Teodoro Alonso ay nakahimlay rin dito sa Dambana.